kinumpirma ng National Security Council na naglalaman ng cyanide o nakalalasong kemikal ang mga boteng na-recover mula sa mga Chinese boats na namataan malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nakuha ng Philippine Navy ang mga naturang bote noong Pebrero at Oktubre ng nakaraang taon sa isinagawang operasyon sa lugar. Isinailalim ang mga ito sa pagsusuri ng NBI Forensic and Scientific Research Service kung saan nakumpirmang may laman nga itong cyanide. Kaugnay niyan, makakausap natin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Rear Admiral. Yes, magandang tanghali, Cheryl, at sa mga taga-subaybay nyo, magandang tanghali rin. Sir, balikan lang po natin itong pagkaka-recover ng mga bote mula sa Chinese boats noong nakaraang taon. Abay, bakit ngayon lang po nakumpirma na cyanide nga ang laman nito? Yes, first and foremost, ang unang pagka-confiscate natin was February last year. This was followed by July, also last year, and then October. Last month, we have monitored again sampans na with the same container na na-confiscate natin. Naibaba natin ito kamakailan lamang sapagkat yung nakuha natin last year, there was a 5-month period na wala tayong RORE. So yung na-confiscate natin ng February and July, naibaba lang natin after nung nakakuha yung sa October, pinagsama-sama na itong tatlong batch na ito. And from here, nag-coordinate yung AFP sa NBI at nakuha naman natin yung results na yung mga bote na ito ay naglalaman nga ng cyanide. May indikasyon po ba kung gaano nakatagal isinasagawa yung ganitong paggamit ng cyanide ng mga dayuhan sa lugar? Based on our monitoring, nakita lamang natin ito sa ating February of last year, but nagpa-check din tayo sa corals doon. And part of the briefing this morning sa press conference was the extent of the environmental damage. And medyo malawak-lawak na rin to, Cheryl. It will take more than 1 year sa pace nila na nagkita natin sa mga sampan, fishermen. It would take more than 1 year. So we could only surmise na even before last year, ay may gumagamit na ng mga cyanide sa kanila. So, ano po ito? Sir, gaano kalawak yung pinsala sa marine ecosystem at gaano, well, I don't know kung paano natin mababantayan yan na hindi pa grumabe pa para makarecover yung lugar kung saan nga po naapektuhan. Yes, yun na ipakita natin na pictures kanina. I just don't have the figures on number of square miles. Pero it was quite extensive. In fact, sa picture makita natin, napakalit lang ng BRP Sierra Madre. And the area na may irreparable coral reef damage, malaki na. Plus yung damage caused by yung mga nets na kinabit nila sa may entrance mismo ng Ayungin Shoal. Part of the briefing this morning also was we shot pictures of the nets na tinanggal nila last year. Sir, ngayong nakumpirma na cyanide nga yung laman ng mga nakumpiskang bote, gaano kalaki yung banta nito sa kaligtasan ng ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre rin? Number one, Cheryl, ito ay malaking banta sa ating environment. Yung ating coral reef, yung ating marine ecosystem, yung ating mga isda. Pangalawa, merong risk ito sa ating mga kasundaluhan sa BRP Sierra Madre. Sapagkat kung ma-ingest nila ang isda, or if it will find its way sa ating water system sapagkat may capability naman tayo to desalinate yung salt water to fresh water na ginagamit ng ating mga kasundaluhan doon. This could pose this could be hazardous to the health of our personnel aboard BRP Sierra Madre. So ano po ang kasalukuyang ginagawa ng AFP at Philippine Navy para mapagilan yung ganitong uri ng aktibidad? At ngayong nakita natin na confirm nga na cyanide, ano rin pang aksyon dito sa mga nahulihan? Yes, una sa lahat, yung ating pagpapatrolya sa kapaligiran ng BRP Sierra Madre ay tuloy-tuloy naman. Ginagawa ito ng mga kasundaluhan with our rubber boats, our indigenous watercraft. So, considering the extent of Ayungin Shoal, ang maitataboy lamang nila ay yung mga umaaligid. From a distance, yung paligid ng barko, yung katabi ng barko, all the way up to 3 to 5 nautical miles. Beyond that, nahirapan na rin tayo. Number two, we document everything. And kung may makuha tayong mga samples ng illegal chemicals na ginagamit, like for example, cyanide,
maliban sa pag-document, hanggat maaari, binabalikan sa mainland, Palawan, for further forensic test. Number 3, lahat na nangyayari sa baba ay pinapaalam namin sa General Headquarters for the appropriate action. Meron na rin po bang komunikasyon ang Philippine Navy dun sa counterpart nito sa China kaugnay nitong insidente? At ano rin po yung magiging hakbang pa ninyo kung mapatunayang may intentional environmental sabotage? Ang communication naman sa kanila, Cheryl, is through the Department of Foreign Affairs, which yung GHQ naman, General Headquarters, we give all the reports, the videos, the pictures sa ating National Security Council, sa DND, for them to engage DFA for the appropriate action. With this po na na-confirm yung cyanide, paano rin, baka may epekto na naman ito sa tensyon sa West Philippine Sea, sir? Alam mo, even without itong cyanide na ito, may tension na talaga sapagkat yung illegal presence nila, yung coercive and aggressive action. What is very clear here, Cheryl, is that ito, binanggit na ito ng arbitral tribunal ruling, that the Chinese Communist Party has caused irreparable damage to the environment. Ito ay isang katunayan doon sa arbitral tribunal ruling. And ang ating effort naman sa Philippine Navy, tayo ingat na ingat tayo sa ating waste disposal sa BRP Sierra Madre. Ito ay binabalik sa mainland Palawan. But for them, maliwanag, nakita natin yung effect sa environment. Irreparable damage sa ating ecosystem. Isingit ko na rin po, sir, itong planong pagtatayo ng US Military Refueling Depot sa Mindanao sa ilalim ng EDCA. Sang-ayon ho ba dito ang AFP? Una sa lahat, Cheryl, this came out in the news. Opo. Pangalawa, wala pang official communication with the Department of Defense or the AFP. Pangatlo, we welcome all moves that will enhance our capability when it comes to HADR, when it comes to maritime security, when it comes to sustaining and supporting our forces, not only the West Philippine Sea, but even in the southern border. And lastly, any facility that will be established for this particular case sa southern Philippines, this will be under the VFA and or EDCA. This will be Philippine facilities controlled by the Philippines, jointly used with the US or kung sino man ang kausap natin na bansa. So at this point, sabi nyo nga sa balita pa lang lumabas, so wala pa talagang nasa papel or klarong pag-uusap na this could really happen. Yes, this only came out in the news that there would be a refueling station in southern Philippines. And ang stand naman ng ating Department of National Defense is that so long as it will improve the capability of the AFP, it will help support and sustain our HADR and maritime security capabilities. We support that. And we also emphasize this will remain Philippine facilities under our control. Marami pong salamat sa inyong oras. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po sa inyo, sir.